Nagsimula ng gumamit ng thermal scanner sa mga otoridad para makita kung may signs of life pa sa ilalim ng debris. Para sa update sa rescue operations, nasa linya si Angeles City Information Officer Jay Pelayo. Welcome to the program, sir. Maraming salamat po and thank you for having me. So sir, unahin ko na muna if may update na ba tayo sa bilang ng mga na-rescue, nasawi at nawawala, sir? Ngayon pong araw, Ms. Menchu, unfortunately, tumaas po yung ating bilang ng mga nasawi. Tumaas po sa 4 yung number of deaths natin. Yung number of missing still 17. Yung breakdown po nito kahapon na itala natin yung first na casualty. He was a Malaysian national. Unfortunately, nadamay po siya sa pagbagsak ng ginagawang gusali doon sa kanyang tinutuluyan, inuupahang hotel room sa tabi. Nakikipag-ugnayan na po tayo sa Embahada ng Malaysia at nagpaabot na rin ng pakikiramay si Angeles City Mayor John Lasatin sa Embassy ng Malaysia. Kanina po kinuha na yung body itong Malaysian national. Kaninang madaling araw po, we were optimistic pa dahil nakakausap natin yung dalawang magkapatong na victims dun sa rubble. Yung isa pa nga ho, with our physician, he was able to successfully insert IV fluid dun sa isang victim, and then pagdating po ng madaling araw kanina, we successfully extricated one victim. Pero unfortunately, right after that po, nag-arrest ito at unfortunately namatay po, At yung nabanggit kanina na nabigyan ng IV fluid, nag-arrest din po siya doon sa kanyang kinalalagyan at yun po yung naging third casualty natin. Okay. Ito pong second and third casualty ay confirmed na kasama doon sa listahan na binigay ng site engineer ng project na ito. Kaya na-confirm po natin na mga construction workers si casualty number 2 and 3. Okay. Kanina naman pong umaga, bandang alas 10, meron pong search na body rin, basta bandang harapan. At ito pa rin ay unidentified na isang male, Hindi pa po matukoy kung ito ay isang bahagi ng mga part ng mga construction workers dito sa nasabing ginagawang gusali. Well, sir, nag-mention nga po kayo kanina na tinamaan nga yung katabing hotel ng gusaling gumuho at may namatay nga na nasawi yung 65-year-old Malaysian guest. Sigurado ho ba tayo, sir, na wala ng ibang mga guest na galing dun sa hotel na yon ay naipit ngayon or na-trap din dyan sa rubble? Yes po, after po ng retrieval ng body nitong Malaysian national, in-inspect na po ng mga responders natin yung iba pang mga rooms ng nasabing hotel at naka-evacuate na po yung mga occupants doon at na-clear naman po nila. Okay. So, sir, kanina, ano na rin po, sir, confirmed with the hotel na check na po nila yung list ng mga naka-check-in po doon, wala pong missing. Accounted for po lahat. Meron pong nagsagawa nun sa mga responders po natin at ganun nga po, na-check na rin po, na-clear na rin po yung area including the hotel na nadamay. Okay. What about other residents sa area po? Wala naman pong nadamay? Meron pong mga ilang establishments din, mga structures na konting partially na damage sa mga debris na bumagsak. Dahil sa pagbagsak nitong ginagawang gusali,
nasara po yung daan dahil doon yung trajectory ng pagbagsak ng gusali. At dahil dito, may ilang mga residente nearby na nagkaroon ng challenges sa pagtawid ng lansangan, no? Pero ngayon pong araw, gumawa na po tayo ng access nang sa ganon yung mga residente nearby nakakatawid na po doon sa area nila. So sir, may update na po ba tayo sa thermal scanning? Just a while ago po, no, pansamantalang itinigil yung search and rescue to give way nga dito sa thermal scanning procedure at hinihintay po natin ngayon ang resulta nitong procedure na to. Wala pa ngayong bumabalik sa amin dito sa ICS ng any data about the procedure, pero once po na nakabalik na sila at may information na sila, we will share it to you po. Okay. Kailan niyo po ini-expect na magkaroon ng results itong thermal scanning? Do you expect it within the day? Hopefully po within the day, no. Ang priority po kasi ng ating RO, responsible official na dito sa ICS na si Mayor John Lasatin, before tayo tumungo doon sa paggamit ng mga heavy equipment, let's exhaust all efforts, including yung mga resources natin katulad ng K9 units, itong thermal scanning, yung pag-search ng heartbeat, para sa ganon ma-ensure natin na as much as possible makakasalba tayo ng buhay dito sa mga natabunan. Any signs of life na audible at the moment? Kagabi po, we were very optimistic because nakakausap po natin yung mga victims. Even po yung Malaysian national na natrap doon sa kanyang hotel room ay initially nakakausap ako, no? Pero today po, nahihirapan po tayo na maka-receive ng response, no? Okay. Kapag tayo ay nag-i-initiate ng naghahanap ng signs of life, no? Okay. Ito'y isa sa mga challenges natin ngayong araw, Okay. Ms. Menchu. So sir, can you walk us through what happened in the wee hours of Sunday? Anong oras ho natanggap ang report at ano ang initial findings? All right, according to our Angeles City Risk Reduction and Management Office, no, natanggap nila itong ulat ng pagguho bandang 3:00 ng madaling araw nitong Sunday, no. At doon po tayo nagsagawa right after ma-assess, inactivate na po natin yung Unified Command System dito sa Incident Command System natin. Okay. So, wala pong warning, walang anything, bigla na lang daw hubang gumuho itong gusali na ito, yung construction site? According po doon sa mga nakausap ng initial responders natin, opo, parang biglaan, no, yung pagguho nitong ginagawang gusali. Kaya marami rin ho. At saka plus, yung oras pong iyon, oras po ng pagpapahinga ng That's mga construction workers, no? Kaya maaring nung gumuguho po yun, natutulog po siguro karamihan. Okay. So, nakausap na po ba ng local government yung kumpanyang nagmamay-ari o developer ng gusali? Kasi there are reports na 9 floors lang ang approved sa permit, pero may 10th floor with swimming pool. So, posible bang ito yung rason ng pagguho, and what other angles are authorities looking at? Kahapon po may dumating dito sa command post na nagpakilalang mga kaibigan nung property owner, no? At ang binigay lang po nilang information is nasa out of the country itong may-ari ng property. Dumating din po yung site engineer ng nasabing proyekto at siya po ang nagbigay sa otoridad ng mga listahan
ng mga empleyado, ng mga construction workers na maaring naka-duty doong mismong araw na yon, no? So yun po yung mga pinagbasihan natin ngayon dun sa mga number of missing person. Okay, so binigay rin po ba nung site engineer sa inyo, sa mga otoridad, yung building plans, nung approved building plans, at nagtutugma po ba ito dyan sa yung nakatayo ng gusali bago ito gumuho, sir? Actually, kami lang po sa LGU, no, nag-search po initially kung ano yung mga available na documents dito sa ginagawang gusali. Ang napag-alaman lang po namin is na-acquire po nila itong building permit last 2023. Okay. And ang report po sa amin is nag-start ang construction nito in last 2024. Ang pangalan po ng property owner is Mr. Lim, no? At ang contractor po dito is Golden Years Construction and Steel Corp. All right. So, is the LGU planning to take legal action, sir? In parallel po, habang ang priority po na ngayon ni Mayor John is yung makapagsalba pa ng buhay, no, ng mga natabunan dito sa rubble. Pero in parallel with that, nagsisimula na pong magpa-investigate si Mayor John, no, tungkol dito kung ano yung naging sanhi ng pagguho nitong ginagawang gusali. Sir Jake, you mentioned na 2023 nakuha yung building permit, 2024 nagsimula ang construction. Kailan po huling na-inspect ang construction site and were they compliant with the safety requirements? Yan po ang isa rin. Parte po yan ng isinasagawang investigation na pinapagawa po ng alkalde ng lungsod, no? So no stones will be unturned in this investigation. Pero right now, puspusan po muna ang lahat ng efforts dito sa pagsasagip ng buhay sa mga biktima dito. Okay, so sir, ibig sabihin wala pa kayong idea kailan yung huling site inspection? Right now, we are gathering all the data we could get. No? Iniipon namin ito at magsasagawa niya ng isang composite team ang lokal na pamahalaan para sa mas malalimang investiga dito sa sitwasyon ito. All right. Well, sir, ngayong puspusan nga ang rescue efforts. Anong tulong ang binibigay sa kaanak ng mga nasawi, nawawala at pati na rin sa mga survivors? Kasama po namin dito, no, sa command post, meron pong mga section, yung mga kaanak ng mga biktima. Katuwang po natin dito ang DSWD. Makailan lamang nitong araw, itong mga few hours back, dumating mismo rito si DSWD Secretary Gatchalian upang personal na tignan ang sitwasyon ng mga kaanak dito. Kahapon, yung mga na-rescue na natin previously, nasa more than 20 ito, no? Kasama na rin yung mga naidala sa hospital ng Angeles, napauwi na at nabigyan ng financial assistance, ng food packages, medicines, at transportation arrangement para sa pag-uwi sa kanilang mga probinsya. Right now, we understand yung kanilang anxiety, no, sa paghihintay, but we are hoping for more understanding and patience. Meron po kasing proseso, no, yung pag-rescue. Hindi po basta-basta pwedeng buhatin na lang at tanggalin yung mga debris, no? Baka lalong malagay sa peligro yung kalagayan ng ating mga biktima at ganun din sa mga rescuers, no? Kasi nakikita natin in the previous sa kahapon lamang, pag meron silang ginagalaw na debris or tubo, nagkakaroon din ng movement dun sa baba, no? So kailangan maingat po tayo dito.
Hindi po pwede yung bara-bara nang sa ganun maging efficient po yung ating isinasagawang operation. Alright, maraming salamat, Angeles City Information Officer Jay Pelayo.